gabi po sa inyo lahat. May konti lang po akong ipapaalala, ibababala sa mga tao dito sa ating mundo. Ito ay galing sa Diyos na ipinakita sa akin, ibinigay sa akin. No? Habang nag-cellphone ako, biglang may pumasok sa aking vision. Ito ay sinyalis na yung isang babae naghugas siya ng kamay sa gripo. Naghugas siya ng kamay sa gripo. Nung paghugas niya, puro dugo ang lumabas sa tubig na ito. Puro dugo ang lumabas sa gripo. Hindi siya malinis na tubig, kundi dugo. Nagtataka yung babae, bakit kulay pula ang lumalabas sa kamay niya? Bakit yung tubig ay kulay pula? Ito po ay sinyalis na ang Diyos ay nagpapahiwatig na kayo ay manampalataya sa Diyos at yung mga taong nawawala sa sarili at hindi nila alam na ang Diyos ay buhay, lalo na sa mga taong makasalanan. Ang aking vision po ay kabaliktaran. Ang vision ko po ay ito ay nangyayari po ito sa totoong buhay. Nangyayari po ito sa ating mundo. Ang vision ko po ay hindi imposible na hindi po mangyari sa totoong buhay. Ang sino man ang makasalanan, siya ay hindi makakainom ng malinis na tubig galing sa Diyos. Ang mga tao na nananampalataya sa Diyos at may pananalig sa Diyos, may tiwala sa Diyos, no? Siya lang ang makakainom ng tubig na malinis galing mula sa Diyos. At ang mga taong nauuhaw na hindi binibigyan ng tubig ay paiinumin ng Diyos ng malinis na tubig. Ang mga taong makasalanan at naliligaw ng landas at hindi nananampalataya at walang pananalig sa Diyos ay sila ang taong hindi makakainom ng malinis na tubig galing sa Diyos. Ito ay nakasulat sa Bible. Mula ito kay Moises. Kaya pwede po itong mangyari sa ating mundo na magkaroon lahat ng tubig. Ito ay magiging kulay dugo. Kahit anong ipon natin ng tubig ay magiging kulay pula ito. Maniwala man po kayo o hindi, nawa po tayo manalangin sa Diyos, manampalataya. Ibalik po natin ang tiwala natin sa Diyos at tayo ay manalig pagtiwala sa Diyos dahil ang Diyos ay buhay at hindi po siya patay. Dahil ang Diyos ay nagsisimula ng maghimala sa ating mundo. Ito ay tatawagin kong sakuna na mangyayari sa mundo natin. Sana po ay manampalataya po tayo at manalig tayo sa Diyos. Humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Ibigay natin ang ating buhay sa Diyos para tayo ay mailigtas sa darating na sakuna at mailigtas tayo sa pagkauhaw sa pagkauhaw natin sa tubig. Para tayo ay mapainom ng Panginoon, ng Diyos, ng malinis na tubig na mula galing sa Kanya. Huwag po natin itong kalimutan at kaligtaan ang ating Panginoon, na ang Panginoon ang nagbigay sa ating nabuhay. Yun lang po ang aking nais na ipahiwatig sa inyo, na sana maging safe po tayo sa ating buhay, sa ating sarili, na tayo ay manalig sa Diyos, na humingi tayo ng kapatawaran at manumbalik tayo sa Diyos. Nawa po ay maging maayos at hindi ito matuloy. Tayo po mag-pray sa Diyos at manampalataya sa Diyos. Yun lang po ang aking pahiwatig. Yun lang po ang pumasok sa aking vision. Tayo po ay mag-iingat at huwag natin kalimutan ang Diyos na nasa ating tabi, na ginagabayan tayo at tinuturuan tayo na manalangin at magtiwala sa Kanya at manalig sa Kanya. Dahil ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Sana po ay nawa po ay maging ligtas po tayong lahat sa darating na sakunang ito.